Hello mga kamadaminday, samahan niyo po ako na manguha ng matabang lupa sa aming kapitbahay. Kung familiar po kayo sa banlat ng baboy, ito po yung pinagtatapunan nila ng pupo ng baboy na tuyo na. Kaya sa halip na bilhin ko pa yung lupa na yon, dito ko na lang tinatyagang kuhanin at mabuti na lang mabait yung aming kapitbahay. Shoutout sa iyo Ate Anting! Di nyo maitanong mga madam, hindi talaga ako magaling maghalaman. Karaniwang itinatanim ko namamatay talaga sa akin. Yun daw po yung mga may init ang kamay. Pero nanghihinayang po ako dun sa space na lupa na nandito sa amin. Kaya kahit wala akong green thumb, pagtsatsagaan ko yan. At meron din po akong napapanood na taga Canada siya. 3 months lang ang summer dun sa kanila pero sobrang dami niyang naiitanim. Kaya naisip ko may space naman kaming lupa at tropical country naman tayo, why not taniman? Para yung tutubo dun sa aking mga naitanim, hindi man lahat sila tumubo, at least kahit isa man lang siguro may tutubo, di ba? Hindi ko na yun bibilin at kakainin ko ng libre at fresh pa. At isa rin sa benefits na ginagawa ko ngayon, exercise mga madam. Meron pa itong magandang benefits sa ating katawan. Madam, ito pala ang ating pagpupunlaan, yung mga hindi ko na nagagamit na egg tray. Ayan, lalagyan natin ng lupa, tapos dito natin ipupunla. Kesa sa nabubulok lang dun sa bahay, dito na lang pala natin ipupunla. Nakita ko po itong idea na to dun sa mga fina-follow ko ng mga backyard gardening. Kaya instead na mabulok lang itong egg tray na to sa bahay, gamitin ko na po para pagpunlaan ng ating mga itatanim na mga gulay. Natatawa ako habang nagagarden ako, tinatahol ako ng aso. Ito nga pala mga madam yung ipupunla natin na nahingi namin dun sa munisipyo ng libre. May upo, may mustasa, kalabasa. Tapos mga madam, meron po akong naipon na sako nung tagli 5 kilo na bigas. Sa halip na itapon, pagagamitan ko rin po ito para mapagtaniman ko pa ng ibang mga halaman natin at mga gulay-gulay na itatanim. Kaya kailangan nating maging resourceful para makatipid din tayo sa ating mga gagamitin sa ating pagka-garden. Kaya nilagyan ko na po yan ng lupa isa-isa. At kapag tumubo na po yung mga naipunla ko dito, dyan ko lang po ililipat dyan sa sako na yun. Baka magtaka kayo mga madam, bakit sa sako ko pa itinatanim, why not i-direct ko na lang sa lupa? Dito po kasi sa amin mga madam, napakababa ng part ng lupa namin, kaya bumabaha kapag tag-ulan. Kaya kapag nakasako siya, hindi siya madaling maaabot ng tubig at hindi siya mamamatay basta-basta. Ang ganda din ng mga idea ng mga backyard gardening, no? Iniisip ko nga, itatapon ko na lang itong egg tray na ito, pwede palang ganito yung gawin natin para mapakinabangan sa ating garden. Kaya kung may mga suggestion po kayo dyan mga madam, feel free na i-comment nyo po dyan sa comment section kasi hindi naman po ako ganun kagaling magtanim. Dito ko na lang po pala mga madam inilagay yung aking mga ipinunla. Parang kailan lang mga madam na tinanim ko itong okrang ito at ngayon napakalalaki nila at napakatataba. Very fulfilling po talaga ang paghahalaman. Ang sarap sa pakiramdam mga madam na lumalaki sila at soon makaka-harvest ka na. Kaya napakasulit ng pagod mo kapag nagtatanim ka talaga. Dinilig ko na rin po pala mga madam itong aking mga ipinunla. Kaya balitaan ko po kayo kung naging successful po ba yung ating mga tinanim. Malalaki na yung okra natin mga madam. Aanay na tayo dyan. Mga ilang months na lang. Yun banda doon. Madami pa akong okra at mga flowers. Ito yung tinanim natin na salay, dragon fruit at yung mga punla natin. May alugbati tayo dito. Yan, ganyan lang kaliit yung aming taniman. Soon mapupuno yan.